Alugin mo. Magalaw talaga. Ano, sakto lang. Pero tayo na i-unbox na dalawang helmet galing sa Spider. Spider lang yung distributor pero ang brand niya is MT Helmet. Nabuksan na pala siya. So ayan. Magkaiba siya ng model pero para siyang MT. Isang breaker saka isang stinger. Unahin natin tong tawag dito. Unahin natin to. Unahin natin tong breaker. Meron siyang libreng clear lens pero hindi ko siya gagamitin kasi may dalawa pa akong helmet na clear yung visor tulad ng Bell. Ito yung bag niya. Kulay white and orange. Palagay design to protect. Yung MT helmet brand siya ng Spain. Galing siya ng Spain. Ayan, buksan lang natin. Ayan. Design siya sa Spain. Yung brand niya is Spain. Ang price niya is 4,795. Pero may less pa yan. So, ang maganda sa helmet na to, yan, nasa top 10 siya. At alam naman natin yung brand ng MT helmet is nasa MotoGP. Ang ginagamit ko lang kasing brand ng helmet, yung mga makikita sa MotoGP. Pero yung binibili ko lang mga budget meal tulad ng Bell Qualifier, LS2, saka itong MT helmet. So yun, nasa sila MotoGP. Kaya safe naman gamitin. Tapos meron siyang ECE na R22.66 and product and tested by A+ Indiana. Designed by MT Helmet in Europe. Pero yung brand niya, MT Helmet. yung gumawa sa kanya is Spain. Pinlock ready na din siya, photochromic, kaya hindi na ako mag-click clear. Hindi ko nagagamitin yung clear niya kasi photochromic naman siya. Maliwanag pa rin siya kahit gamitin mo siya ng gabi. Tapos ayan, malaki yung view mo. Ayan, nakalagay dyan. Max 100%. Malaki yung view mo sa kanya. Size ko XL. At ayan, may certification siya. World standard. Nasa top 10 ang MT helmet. Yung padding niya is nag-fit. Ayan. Fit talaga siya sa pisngi. Ito wala to sa sa Bell. Ito, mas mahal din kasi yung Bell. Tapos wala rin siyang dual visor. Ganun din, quick release din, kinetic. Ayan. Pindutin nyo lang, matatanggal na yung visor. Ayan yung itsura niya, paikot. May spoiler din, pwede nyo tanggalin yung spoiler. Ayan. DOT na rin siya. Excuse. Ayan, 1,600 grams. Tapos lalagyan pa natin ng camera saka intercom. Kaya mas bibigat pa siya. Tapos ayan, may ICC siya. Original yan, di yan peke. Tapos ayan nga, DOT saka ECE. Pasado siya sa America at Europe. At kilala naman talaga yung brand na yan. Lilinawin ko, hindi siya Spider. Distributor lang yung Spider. Ang brand niya ay MT Helmet. Tanggalin na natin to. Dahil bukas naman magra-ride tayo. Ayan, may pagka bluish na smoke yung niya. Yung tint. So, ayan ang breaker. Simple lang. Lagyan natin ng camera mount. Meron ako ditong mount na galing sa Hank o Hansi, kung ano man paano i-pronounce. Kabit natin mamaya para magamit natin yung camera bukas. Tapos ito naman yung stinger. Kaya stinger binili namin, wala na kasing large na puti. Saka ito kasi ayan. Gusto niya kulay puti, kaya pinilit niya kahit stinger yung kanya, hindi na breaker. Ang presyo niya is 3,795. Mas mura ng konti. Pero may discount pa yan. Hindi pa yun yung mismong price. So same na same lang din siya sa breaker.
And same din ang quality nung plastic na ginamit. I mean yung shell. And pasado rin siya ng ECE 22.6 sa DOT. Mas magaan siya ng konti kasi large. 1,550. May ECE rin siya. ECE. ICC. Yan. Ang pinagkaiba lang nila sa design, halos same lang. Yan. Iba lang ng print sa taas. High technology helmet. Saka pala mas malaki ito yung airflow nung kanya. Mas malaki butas. And removable din yung spoiler. Pero same lang din siya ng visor. Ayan. Kinetic mechanism. Pinipindot lang siya. Hindi mo na kailangan pindutin sa loob. Gaya ng iba kong helmet. Ganun din. Same din ng visor na gamit. Kahit madilim, nagagamit siya. Ayan. Sa foam. Dun sila nagkaiba sa foam. Kulay blue yung foam niya. May kulay. Ayan lang naman. Same din ng parehas din ng pagka-snag fit sa mukha. So, ready na rin pala siya sa intercom. Kamukha nung breaker. Ang pinagkaiba lang talaga ng Stinger, meron siyang print yan. Stinger to. Ayun, wala siyang second visor. Pero okay lang kasi hindi naman siya nagdadrive. Lagi lang nakasarado yan. Quick release din yung lock niya. Same sa breaker. Wala kasi ako makita ng empty helmet na naka double D. Kamukha ng bell ko. Double D ring na kasi yan. Parang pang MotoGP. Mas safe kasi yan. Pero safe din naman to. Meron palang double D ng empty helmet kaso 19,000 na. Hindi kaya ng budget. And pwede rin kayo dito maglagay na intercom. Ayun dyan. Sa likod nyo pinapadaan. Kasi pag bumili kayo ng helmet sa iba, wala pang ganyan. Kaya yung mga wire nagkalat sa loob. Ito meron na. Same din sa breaker. Ayan. Halos wala namang pinagkaiba yung breaker saka Stinger. Pinagkaiba lang talaga nila yung pagtabihin natin. Ito kasi dual visor. Ganun din sa sa Thunder. Thunder nga ba yun? Thunder B4. Kalimutan ko yung brand Yung kasunod na ito, mas mataas ng konti. Ang pinagkaiba naman nun dito is yung foam. Medyo may design yung foam niya. Ito kasi plain black lang. Parang ganito siya. Pero parang pagsamahin mo yung dalawa. Ganito yung design tapos may kulay ng mga ganyan. Ito plain black lang. And parang wala namang pinagkaiba. Ikutan natin. Kabit ko lang tong hank tapos bukas ride tayo pag dimulan. Hello, break-in ng bagong helmet. Tabi angle. Ayun yung bagong helmet, try natin. Tanghali na, alas 8 na. Tanghali na rin kasi kami gumising kahit nag-alarm. Lapit lang naman pupuntahan, simbahang ba to. Pagasolina muna tayo. Ayun yung helmet niya, Stinger. Tatry namin kung di ba masakit sa ulo pag long ride. Di naman sobrang long ride, mga 1 hour lang papunta doon. Mag-expressway naman kasi kami. Pagas muna tayo, low level na Tapos magpapaload din ako sa sa Startol. Kasi pag niloadan yan, baka di agad pumasok Kaya dun ko na lang papaloadan sa mismong Startol. Mag-expressway na kami kasi mag-alas 8 na. May ako nasuot yung gloves pag nadyan na kami, pag nakapagpagasolina na. Welcome to Startol. Sana okay yung mic natin Paload muna ako dito. Ha? Okay. Reloadan na lang daw niya sa cellphone. Try natin bumaba. May balance pa naman 62. Di ko kasi alam kung magkano hanggang Tanawan
Mada tayo ngayon ng ano, simbahang bato sa Tanawan ng Labas, Laurel, Batangas. Ano siya, simbahan na literal na bato, hindi yung simbahan na ginawa para siyang kuweba or kuweba talaga. Di pa ako napupunta dun eh, mga napapanood ko lang sa vlog. Ayan, matatry natin ngayon sa expressway kung okay ba yung wind noise nya. Tatanungin ko na lang yung Stinger kung mahangin ba or hindi. So ngayon, eto 70, 80. Wala, di siya mahangin. Okay naman yung breaker. Stinger, di ko alam, tatanong natin mamaya. Okay siya, komportable yung suot, malambot yung foam. Nagpit nga lang kasi, well, that's nagpit naman talaga ang helmet. Bago pa kasi, kaya ayun, pumipiga yung pisngi ko. Medyo matambo kasi yung pisngi. Ayan, gantong takbuhan, okay lang. Di naman siya mahangin. Ewan ko lang sa mic kung mahangin. Yung placement ng mic ko. Yung mic kasi nilagay ko sa ano eh, ano tawag doon? Nilagay ko sa cheek pad. Kaya di ko alam kung mahangin. Nandito siya banda. Ayan, kung narinig nyo yung tinapik ko, kaya humahampas yun yung hangin. Kaya di ko alam kung makaka-capture o mare-record ng mic yung wind noise. Pero kung suot nyo naman yung mic, suot nyo yung mic, kung suot nyo yung helmet, tapos maganto lang takbuhan nyo, walang problema sa hangin. Aerodynamics, ganun din. Hindi nahangin yung ulo ko. Pag nandito kasi ko, tapos suot ko yung bell, yung LS2, medyo humihila ng ulo yan eh. Medyo palapad kasi. Di gaya na itong breaker, ano siya, patulis. Ayan, kung ganyan lang naman takbuhan niya, nasa 100 lang. Comfortability, wind noise, walang problema. Ayan, sana hindi tayo ulanin. Punta lang tayo ng punta lang tayo ng simbahang bato. Medyo late na yung ride natin. Sana hindi umuulan sa Laguna. Well, di naman tayo abutin ng Laguna bago siya mag Laguna. Wala na rin tayo makakasabay na nakamotor kasi alas 8 na eh. Syempre yung mga nagra-ride yan, nandun na yun sa mga pupuntahan nila. Ayan, mamaya na lang. Nakalabas na tayo sa expressway. Medyo boring kasi sa expressway. Pura libak ko, tignan nyo. Ayun, nagawa naman na siya. Ayun, nagro-road widening pa nga. Dito tayo sa kabila, malibak. Langya, mukhang maulan papuntang night, umaambon. Ganda ng visor. Ewan ko lang kung pagtagal niya kung ganito pa rin. Maambon no. Yung tubig dumudulas lang. Ganda. Na picture agad eh. Kaso sana tumigil. Mukhang ulan sa north. Maaraw kasi dun eh, sa south. Langya, mukhang kapote ride pa nga. Kalilinis lang na ito kagabi eh. Wala lang, na-share ko lang. Balik na lang kami. Ito na lang kami sa ibang exit na daw kami, Tanawan na. Pag-iisipan namin kung tutuloy pa ba kami sa simbahang bato o pupunta na lang kami sa pa-south. Umulan kasi dito sa north, sa south walang problema. Exit muna kami, Malbar pa lang. Abot pa naman yung load namin na 60 pag dito lang. May 28 pa kami. Gilid lang kami. Kasi pag sa loob kami, wala kaming mapagana ng kapote.
na tayo. Ito. Mahangin yung brake. Mahangin yan, hindi. Hindi daw mahangin. Ano, tuloy tayo? Wag na. Doon na lang tayo sa south. So yun, looban na lang kami. Babalik kami pa south. Maulan kasi sa north. Yung sunod na exit pa yung Tanawan eh. Eh dito, basa. Looban na lang kami. Kung sakaling lumakas yung ulan, makapagkapote kami. Sa loob kasi, mahirap paminto. Ayun, ang mapapansin nyo doon, maaraw. Ang ganda ng helmet. Dumudulas lang yung tubig. Kahit mabagal yung takbo, pag ano, mahirap explain eh. Bili na lang kayo para malaman nyo. Hindi, joke lang. Ano, sa mga naka-helmet dyan na naka-water repellent, ganun yung itsura nya. Dumudulas lang. Or baka bago lang kasi. Di ko alam kung pag naluma to, ganun pa rin. Ang sarap talaga sa mata ng visor nito. Walang halong biro. Madami na ako na-try na visor, pero ito pa lang yung pinakamaganda sa mata. Masarap sa mata. Slow down. Makinig tayo. Slow down daw. Di natin kabisado ang lugar, kaya dapat di tayo nagmamabilis. Tulad niyan, no? Putang. Alam nilang may truck mag-o-overtake ng ganun-ganun. Ano? No overtaking. Alam nilang may ginagawa. Mga bugok na bugok na four wheels. Huwag natin sirain ang araw natin. Tuloy natin yung mga magagandang view. Tuloy niya na. Ang ganda, diba? Ganda-ganda ng view, sinisira nila yung araw namin. Siyempre may magko-comment dyan, dapat promeno ka. Diba? May mga magko-comment, promeno ka, minto ka. Di na kami makakahinto doon. Kung makikita nyo yung aapakan ko sa gilid, pag doon ako umapak, matutumba na lang kami. Ganda ba? Ilog na malaki, parang Amazon River. Mabalik tayo dun sa nakaka-visit na naka-HRB kanina. Dalawa pa sila eh. Nagsabay pa talaga. Paano kung 4 wheels yung kasabay nila, diba? Kung 4 wheels yung kasalubong nila, sipin na lang nila yun. Hindi yung pura ganun silang. Kung napapanood nyo to, mga punyemas kayo, makikita nyo yung plaka nyo. Ganda ng paligid. Hinating bundok. Sayang napatay ko yung camera, no? Ibangin. Yan sa gilid. Napatay ko yung camera. Ang lalim ng banking doon. Ina-adjust ko kasi medyo nakatingala. May banking, di na-record. Well, di nyo naman makikita yung pagbabanking doon. Parang ganito, di ba? Banking na may lubak. Parang kaibiyang lang na. Ganda dito. Ayun, lubak. Uy, tumumba, aksidente. Di niya kinaya, matarik kasi ito eh. Tumumba, nagtuloy-tuloy dito sigurado yun eh. Parang ganyan na. Kung sa camera di siya mga mataas, pero yung kalsada mataas. Pumasok pa kami ng looban kasi yung Waze dun tinuro eh. Kaya napalayo kami lalo dahil sa Waze. Dito lang pala sa highway. Nag-adventure kami dun sa lubak-lubak na daan. Ayun yung simbahan. Hanap na tayo ng pwestuhan. Dun tayo sa tabi ng mga motor. Ito pala. Doon tayo sa gilid. Umuulan na. Basa na kami. Stall.
Siyempre, iwan natin naka first gear para di matras. Then, baba. Paulan na. So, yan. Hanggang dito na yung vlog namin. Dito sa San Lorenzo Ruiz Parish Church. Dumindo. So yan, so okay naman, di masakit sa ulo yung empty helmet and maganda siyang gamitin. Pero syempre may kakaiba tayo shape ng ulo. Ikaw, sumakit ulo mo? Ayan, di rin daw siya sumakit sa Stinger 2. Hanggang dito na lang. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye. Bye.